Magandang araw po sa inyong lahat. Si Pastor Jim po ito. Sa pamilya po ng ating kapatid na si Cecil o Milet at ganoon din po sa mga kamag-anakan, akin pong ipinapaabot sa inyo ang aking taus-pusong pakikiramay. Ang ganito pong sitwasyon ay alam po nating normal dahilan sa una, ito po ay katotohanan ng buhay na sinasabi po ng banal na kasulatan. Lahat po ng tao ay mamamatay. At kagaya po ng naririnig nating kasabihan, una-una lang yan. Pero sa ating nakaunawa ng kalooban ng Panginoon, dumadating po sa buhay po natin na tatawagin po tayo ng Panginoon upang makapiling niya at isulit po natin ang hiram na buhay na meron tayo. Naunawaan po natin ito hindi lamang po sa katotohanan na sinasabi po ng Biblia, kundi maging sa ating pong karanasan. Unawa po natin na sa mga kasama po natin noon, marami na po ang sumakabilang buhay. Sinabi ko pong sumakabilang buhay sapagkat yung buhay po na naputol dito ay nalipat po doon sa kabilang dako. Which is yung pong tinatawag ng Bibliang permanente. Tayo po dito sa lupa ay temporal lang po. We are just passing by, ang sabi po ng banal na kasulatan. Kaya kung maalala niyo po, marami na po sa mga kasama natin, yung mga nanay at tatay po na nakasama po natin noon, yung mag-asawa pong si tatay at si nanay Mongkado, si tatay at si nanay Gose, si nanay Bunuan, si tatay at si nanay Mongkado, at Magpayo, at marami pa hong iba. Yung mga kabataan po na kasama po natin dyan, ang ilan po sa kanila ay dumako na rin po sa kabilang buhay sa piling po ng ating Panginoon. To name a few, ito si Presi Ambus po, yung dalawang Cora po natin, Cora Bunuan at ganun din po si Cora Magpayo, at yung ilang pa hong kasama po natin. So naunawaan po natin na ang buhay po ay hindi permanente. Ito ay hiram lang po, galing po sa Panginoon, ipinagkatiwala lang po sa atin, at may panahon po na tatawagin tayo. Si Cecil po o Milet ay nakilala ko po nung nagpunta po ako dyan sa Viluna, at meron po siyang grupo po ng kabataan po na dumaan din po sa aking buhay na makapagbahagi po ako sa kanila ng spiritual na bagay, maturuan ko sila nung sila po ay mga kabataan pa. Alam ko pong mga kasama ni Cecil noon, si Annie, si Paz, si Lenny, magkakasama po yan. Sa school po nila, sila po yung tawag po namin sa school namin Advanced Cadet Officer. Yan. Nung makilala ko po sila, aktibo po sila sa kanilang eskwelahan, at yun, nung makarinig sila ng salita ng Panginoon, naging aktibo din po sila sa pakikinig at pagdalo po ng gawain ng Panginoon. At nakakatuwa po sapagkat maganda po ang idinulot ng salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Well, lumipas po yung panahon, hindi tayo bumabata. Ngayon po, 63 na ho ako. At nagkaroon po tayo ng kani-kaniyang pagtahak ng plano ng Diyos sa ating pong buhay. Pero ang isa po sa mga pinapasalamat ko, marami po sa atin ang nagpatuloy sa Panginoon. Kahit po
na iba na po yung lugar natin, na iba na po yung mga ginagawa natin, pero ang isa po sa mga magandang nangyari, hindi natin kinalimutan ang ating pong Panginoon. Kung kaya't sa oras na ito, papasalamat din po ako sa pagkakataon na ibinigay po sa akin upang makapagsalita bago po tuluyan pong dalhin si Cecil sa huling hantungan. Para sa akin po, si Cecil ay isang matalinong tao. Sinabi kong matalino po siyang tao sapagkat gumawa siya ng isang matalinong desisyon sa kanyang buhay. Kung meron pong pinakamagandang desisyon na ginawa natin sa buhay, ay walang iba po kundi yung makilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Alagay ko yun po ang pinaka tugatog o yung pinaka mainam na desisyon na ginawa natin sa ating mga buhay. Bakit po? Kasi sa ganito pong sitwasyon, pinapawi po yung takot, pag-alala po na meron tayo. Kasi ang pangako po ng Panginoon na doon sa lahat ng kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, sila po ay tumanggap ng isang napakagandang pangako ng Diyos. Sabi po ni Juan, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo na nanampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ko pong matalino si Cecil dahil sa una, gumawa siya ng magandang desisyon. Ang pangalawa po ay walang iba kundi nakita ko rin po yung katalinuhan niya sapagkat nakita niya po kung saan niya ilalagay ang kanyang buhay. Alam niyo, hiram lang po yung buhay natin dito. At pag umalis tayo, wala tayong madadala kahit ano. Kaya kung meron pong pinakamagandang dadalhin natin, ay walang iba kundi yung ating ginawa habang tayo po ay nabubuhay. I believe si Cecil, pinili niyang hindi lang kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, kundi ginawa niya ring magdesisyon na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Maging sa kanyang propesyon na kinuha, alam niyo, ang pagiging guro ay hindi po madali. Ang pagiging guro po ay isang selfless na trabaho. At kung gagawin natin ito ng buong puso at iniisip natin ito ay makakapagdugtong o makakapagbigay po ng pag-unlad sa ibang buhay ng tao, yan po ay isang ministry. Lahat po ng bagay na ginagawa natin na ating inoffer sa Panginoon, yan po ay isang katanggap-tanggap na paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya ako po ay nakakaunawa na si Cecil po ay isang naging mahusay at tapat sa kanyang paglilingkod bilang isang teacher. In fact, hindi lang po sa kanyang pagtuturo sa eskwelahan, kundi maging sa kanyang pagiging bahagi ng kanilang tahanan bilang nanay at ganoon din po asawa para sa kanyang husband. Kaya nakita ko po na napakatalino ni Cecil dahilan sa kanyang desisyon na kinilala si Jesus at ginawa niyang ialay ang kanyang buhay sa Panginoon. At siguro po yung pangatlo, marahil bahagi po ng kanyang mga desisyong ginawa ay walang iba kundi marahil naisip din po ni Cecil na darating sa kanyang buhay ang sitwasyong ganito, na siya po ay aalis na sa mundo pong ito. At ang maiiwan na lamang po ay walang iba kundi yung mga alaala na kanyang ginawa. Si Cecil po ay matalino sapagkat naunawaan niya kung ano po ang magandang legacy na kanyang iiwanan. Pag umalis po tayo, meron tayong iiwan. At ang iiwan po natin sa ating pamilya, sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga kilala, sa lahat po ng abot ng ating buhay, ay walang iba kundi kung paano tayo nabuhay. Kaya I believe sa kanyang buhay, ginawa din po ni Cecil na
magsikap upang ang kanyang buhay patotoo ay maging isang magandang patotoo na alalahanin ng tao kung paano po siya nabuhay. Kaya ngayon na magkakasama tayo, hindi lang natin inaalala yung mga nakalipas kung paano tayo masayang nagsama-sama po noon, kundi inaalala din po natin ang buhay po ni Cecil. Kaya sa pamilya po ni Cecil, ako po ay hindi lamang po nakikiramay sa inyong kalungkutan, kundi ako man din po ay nakikisaya sa inyo. Naunawaan ko din po na si Cecil po ay meron pong sitwasyon o pinagdaraanan sa kanyang kalusugan. Pero yung nangyari po sa kanya ay isang bagay po na mas mainam na ang kanyang kalagayan sa oras na ito. Napawi na po yung kanyang karamdaman at yung sakit na kanyang pinagdaraanan. Pinawi na pong lahat yun ng ating Panginoon. Dahil doon sa piling ng Panginoon, wala na pong sakit, wala na pong kirot. At doon po, masaya na po siyang kasama ng ating pong Panginoon. Yun po ang pangako po ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi lang po ako nakikilungkot sa inyo, kundi ako din po ay nakikigalak. Pawiin po natin ang ating kalungkutan sa pamamagitan ng pagyakap po at pagtanggap sa pangako ng Panginoon upang mapalitan po yung lungkot natin ng saya. Imagine niyo po kung ano na po ngayon ang sitwasyon po ni Cecil. Dahil ang pangako ng Panginoon sa kanyang piling po, wala pong karamdaman. Sa piling niya po, wala na pong kalungkutan. Yung sinabi niyang, papahiring ko ang inyong luha. Gagawin po ng Panginoon na yung ating pong mga dinadamdam, mawawala na pong lahat po yun. Kaya sa bawat isa po sa atin na nalungkot na si Cecil po ay hindi na natin makakasama, well, isang bagay po ang gusto ko pong ulitin sa inyo ngayon. Sabihin ko po sa inyo ngayon, muli po natin makakasama si Cecil. In time, marahil hindi po ngayon, pero darating po yung pagkakataon, muli po tayong magkikita-kita. At kapag nagkita-kita po tayo, ito po ay hindi na po pansamantala, kundi ito po ay magiging panghabang panahon sa piling po ng ating Panginoon. Kaya ang aking pong pamanikan sa bawat isa, tayo po ay patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Huwag po tayong panghinaan ng loob sa anumang pinagdaraanan natin sa ating buhay, anumang sitwasyon na meron tayo. Sikapin po nating harapin ito sa pamamagitan ng tulong at lakas na dulot po sa ating ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, aliwin po natin ang bawat isa sa atin at muli alalahanin po natin ang pangako ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, lahat ng nanalig at nanampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sa panghuli po ay, alam niyo po kung ano nakikita ko ngayon. Ito po ay isang magandang pagtatagpo para kay Cecil at sa ating Panginoon. Naalala niyo po yung sinabi niya doon sa John chapter 14. Sabi niya po doon, verse 1 hanggang 3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you, then I will come back again and receive you unto myself. Ito ay hindi lamang po doon sa pagbabalik ng Panginoon. Dalawa po yan. It's either na tayo po'y kukunin ng Panginoon o tayo po ay pupunta sa Kanya, sa Kanyang piling. At ito na nga po, nangyari po na si Cecil po sa kalooban ng Diyos, kinuha na po ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, nasa maganda na po siyang sitwasyon
at katatayuan. Kaya sa huling pagkakataon po, i-enjoy po natin ang alaala natin kay Cecil o kay Milet, at kapwa po tayo magbigay po ng pagpapalakasan sa bawat isa na isang araw muli magkakasama tayo panghabang panahon sa piling ng ating Panginoon. So maging tapat po tayong lahat at gawin po natin na katulad ni Cecil, maging matalino tayo. Hayaan po natin na sa mga magdadaang panahon, araw na ipagkakalob sa atin ng Panginoon, magamit po natin para sa kapurihan ng Panginoon. Upang sa ganon, sa pagharap natin sa Panginoon, wala pong takot at panghihinayang, sapagkat nagawa po nating gamitin ang hiram na buhay na galing sa Panginoon. So, looking forward po ako na makita ko po kayo sa mga susunod na araw. By July po, andiyan na po ako, kaya somehow po hindi ko po alam kung paano, pero I'm looking forward na sana somehow makita-kita tayo pong muli. At yung pagkikita natin, sana hindi po yung mga pagkakataong ganito ang sitwasyon. Maganda sana po yung panahon na tayo pong lahat ay masaya at siguro mas maganda yung nanginginain tayong lahat. Okay, God bless you all po, at katulad po ng nabanggit ko, miss ko na po kayong lahat at hoping po na sana magkita-kita tayo pong muli. God bless you all.